Nakababa na kami ng Malaysia. And so we have 5 hours para umikot-ikot dito. And then before 8:30, kailangan namin bumalik na kasi aalis na naman ang barko papuntang Phuket, Thailand. So this is Penang, Malaysia. And yung Georgetown na sinasabi ko is yun daw yung parang old town dito. So let's see. Welcome to Malaysia. So Georgetown apparently is the oldest British colony in Southeast Asia. It was founded in 1786, and in 2008 it was declared as a protected UNESCO heritage site because of its Chinese, Malaysian, and Indian mga infrastructures. Gusto namin tumawid doon. Ang sinasabi ni Google Maps is may tawiran dapat dito. Ito ata yung tawiran na sinasabi niya, pero wala kasing pedestrian lane. Ito ata ang pedestrian lane, mahuhuli kami dito Ito naman, nahanap na ang pedestrian lane. Stop na. Yes. Kaya parami kami naghanap ng pedestrian lane. Kanina pa kami palakad-lakad dyan, nahanap kami ng pedestrian lane. Ang tinituro ni Google Maps, non-existent naman. Layo-layo ng binahin namin. Parang Pilipinas lang naman pala ito pupuntahan namin. Yung lugar na yan. Kung nakapunta kayo ng Claveria sa Davao, para lang kaming nasa Claveria sa Davao. Pagkain lang naman talaga ang pinunta ko dito. Meron actually mga ganito yung mga may mga maliliit na mga tindahan pero sarado pa sila Baka mamayang gabi pa ang bukas yan. Ito na. Ito pala ang pupuntahan namin. So ito siya, this is the Peranakan Heritage Mansion. This mansion showcases the life of the Peranakan or the Straits Chinese, mga descendant ng mga Chinese immigrants who settled in the Malay Archipelago and adopted the local customs. It was built in 1890. Kung gusto nyo pumasok, may bayad siya is 30 Malaysian ringgit each. Kami hindi na kami papasok. Sabi ng asawa ko, withdraw lang daw niya, 200 lang daw, pangkain lang. Instead, pupunta kami dito sa souvenir shop. Sugar chocolate? Thank you. Pa-free taste agad. Sarap. Masarap itong mga kape nila. Sumatra Arabica. Ito yung masarap dark chocolate almond. Bibili kami ng pasalubong na para sa amin nakakainin lang din namin pag uwi namin Pilipinas. Very nice. Durian white coffee guys if you want. Okay, gusto pa nito? Wala naman. Wala, mocha flavor, vanilla flavor Asan ang mocha flavor dito? Malakas kasi ako uminom ng mocha. Meron pa lang ganito. White coffee. Traditional pinang white coffee. Anong difference? Yun, mocha flavor, original flavor, and vanilla. Kanina siguro mocha. May gusto ka? Gusto ka, librihan ko ni mo. Gusto ka vanilla? Para kanina lang itong kaon? Ano daw ko, anak? Ano siya? Vanilla, traditional, and mocha. Traditional Penang white coffee. Traditional Penang. White coffee ba siya? Ano yun? Vanilla, mocha, o original. Oo. Marami sinan ko, anak. Gusto ka kanina lang? Ito na lang, para librihin tayo ng asawa ko. Thank you, I love you so much. What's ruby chocolate? Nating hawakan, kutsara lang tayo na.
I'll try this lang. Wait lang. Nagulat naman ako may salon dito. Pwede kang mag-rent ng traditional na traditional na mga damit and then magpapa-makeup ka para full look. Yun pala to, nagulat naman ako. Kala ko may salon sa loob. Parang strawberry. Parang may strawberry na lasa yung ruby. Sambal. Saan siya? Chili flakes? Ano raw? Gamay lang ako ba? Okay lang. Sa kwarto. Kung siya chili flakes? May free taste sana dito, no? Pero nakatago. Nabuhay sa free taste. So far, meron kami ng kape na 3 flavors, vanilla, mocha, and yung original. And then itong tiramisu na chocolate. May iba-ibang chocolate din sila dito. Strawberry, may sesame, almonds. Is there a discount if we come from the bus? Okay, I'm just joking. There's a tiramisu there and Ito pala dito. So pwede kayong mag-rent ng mga traditional dito. Very nice. And then magpapa-makeup kayong ganyan for original look. And then habang ang asawa ko yung nagbabayad, ikot-ikot ako dito. Ngayon, we're on our way to Penang, Little India. Yun yung first street na may mga pagkain. Pupunta tayo, 4 minutes na lakad from here. Kita tayo doon. Dere na. So pumasok kami dito sa Desakra. Hopefully tama kapag pronounce ko. Marami naman silang mga fish options, may mga mutons din. And even yung mga veggie kanilang options, mukhang masarap din naman. Ito pala. So itong actually multiple street siya ng mga Indian restaurants, mga RTWs, mga bagay-bagay, actually marami sila. And then, naghanap kasi kami ng restaurant, nakita ko to sa Google Maps, 4.7 ang reviews, more than 3,000 ang nag-review, kaya had to check. Ito yung order namin, this is jumbo biryani, so mga shrimp yung malaking yan, tikka masala, and ito ay sauce daw for this, and then yung garlic naan. Ang plano namin ay magla-light meal lang kami dito kasi kakain pa kami mamaya sa Armenian Street. Light meal, tapos umorder ng biryani. Ang galing. Binabawi ko na yung sinasabi kong ayaw ko ng vegetarian food. Pag Indian pala, okay lang. Kaya umalis na kami doon sa restaurant. Masarap siya. Nagbigay ako ng Google review pero disclaimer lang pala. Nag-offer kasi sila ng pag magbibigay daw ng Google review, magbibigay sila ng ice cream. Kaya pala sila maraming Google review. Pero masarap din yung pagkain nila, so okay lang. Bala ko din naman silang bigyan talaga ng review. Kasi nagbibigay talaga ako ng review pag gusto ko yung kainan ko. Pero nung sinabi ni Kuya na may bigay daw ice cream, okay. Kasi bala ko sana etong mga ganito, at the end na ng araw, nagbibigay para isahan na lang. Sabi ni Kuya, magbibigay daw siya ng ice cream kaya, yes sir, I will write your review. Okay, on the way na tayo sa next location natin. Ang next natin pupunta ay ang Armenian Street. Ang balak sana namin ay light eating lang doon sa Indian restaurant na yon, pero naparami kami ng kain.
Tingnan na natin anong gagawin namin doon sa Armenian Street kasi dapat kakain din kami doon eh. Nandito na tayo ngayon sa Armenian Street. And just a fun fact, hindi siya tinawag na Armenian Street because maraming mga Armenians dito. Tinawag siyang ganun because of a small Armenian population that used to live in the place back in the 1800s. And this place is part of the Georgetown UNESCO Heritage Site because of its infrastructure. Na may makita tayo dito mga Chinese temples, mga Malay stalls, and mga colonial architectures all side by side. I'm very excited kasi itong lugar na to mukha siyang yung sa Old Town sa Hoi An. Para siyang ganun ang vibe niya, kaya explore natin. Ito na siguro yung mga colonial na mga infrastructure. Kasi, feeling ko lang, yung mga yellow buildings kasi is yan yung mga gustong kulay ng mga Europeans before dahil it symbolizes gold and prosperity daw. And mukha naman siya matanda. Asyo ko lang, ala. Similar sa Vietnam, yung mga historical na mga colonial buildings is mga ganito talagang itsura niya. Although iba naman ang nag-conquer sa kanila, French naman. Ito dito is yung British Empire. Pero may kutob lang ako na pare sila ng taste. Building. Then ito yung mga temple na. Kaya magbayad ng ticket. Hinanap ko pa din yung sikat na child on bicycle na mural. Yun ang isa sa reason bakit naging sikat din tong lugar na to. Aside sa mga infrastructures. So I was wondering bakit itong sikat itong children on bicycle dito sa Georgetown. Apparently it's because it's a blend of 2D and 3D daw na aside from the mural itself, yung painting ng dalawang batang nakasakay sa bicycle, meron din kasamang yung actual na bike. So yun yung 3D na part. And then it symbolizes the everyday joy. The children's playful expression was captured with a very simple happiness of their childhood. Okay, umalis na kami sa Armenian Street and papunta na kami sa next destination namin which is Chu Jetty. Ito daw yung may mga stilt houses. Ito kasi sabi ng wife ko, yung mga bahay is nasa stilt, so yung mga ganyan. Yan lang, oh. Sa hometown namin may mga ganito din eh. So yung hometown ko pala is sa Ipil, sa Buanga, Sibugay. Malapit kami sa Zamboanga City din. So marami din kami mga ganito. Ayan na. Ito yung sinasabi kong mga para nasa barter. Nasa barter kami na Zamboanga City talaga. Para din daw siyang Cat Village, sabi ng wife ko. Ayun din yung feedback ko, yung Cat Village sa Vietnam is para lang ding para lang ding barter ng Zamboanga City. Nice, para kami umuwi sa amin lang. So yung mga stilt houses na ganyan. Marami kaming mga ganito sa hometown din namin. May mga bahay na ganito. Try ko if kaya kong ikutan pag uwi ko ngayong December. Pero ito sila dito is parang mas maano pa. Itong mga building na dito parang mas malaki pa. Yung sa amin is mga, like literal na bahay talaga na stilts lang. Wala masyadong mga businesses. Ito kasi is para kasi siyang naging tourist spot kaya siguro maraming mga establishment na. May estudyante na picture na pagod na sa teacher nila. May turtle. Okay lang ba to? Parang okay lang ba sa kanilang video itong bahay nila? Kasi naging tourist attraction kasi yung lugar nila. Kaya inisip ko parang like okay na sa kanila. Hopefully may natatanggap din to sila dito. Itong mga bahay na dadaanan na namin na walang mga businesses. May ganito kami dati. Yung pier,
sa amin, sa hometown namin. Ganito ang itsura niya dati. Pero na-develop na kasi siya ngayon, naging maayos na talaga siya na port. May building na, and then may anong tawag dyan, hindi ko alam. Yung totoo na talaga niya, semento na. Dati nung high school ako, ganyan lang siya. Yeah, ito na ang dulo. Nice. Ayun na yung barko namin. Yun. Yan na tayo the rest ng Penang. Kasi pala itong Georgetown is para siyang island sa Penang City. Penang is a city ba? Sita ako ng salita dito, hindi mo ako sigurado sa... Wait lang, i-confirm ko. May mga tour na nakapasok dun sa bahay, oh. Okay, mali ako. So, Penang is a state daw in Malaysia, and then the state consists of two parts. Penang Island and Penang Island where Georgetown is, the capital, and then Seberang Perai to mainland. Okay. Now I know. Nangyari na talaga, guys. Ito kasi yung get-upan ko. May bag, tapos merong, I don't know kung Chinese or Korean, yun siya na babae. Namili siya ng mga pampasalubong. Binigay niya sa akin kasi magbabayad. Siya, kunin ko niya. Namukha na talaga akong tindero dito. Sakay na. Sakay ako na. Asin. Dirty na pa daw ang pajama. Kaya little change of plan. So hindi na kami tutuloy doon sa temple na sinabi ko kanina kasi biglang umulan. Pagod na kami and almost 7 na. So baka if lumakas ang ulan baka maiwan kami ng barko namin. Sumakay na lang kami dito sa yung parang pedicab nila na yung tour. Ano pala to? From dito sa Armenian Street, it's 30 ringgit. 30 ringgit papunta doon sa port. And then andoon yung